Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 po ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:18 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California. Patungkol po dito sa survey na lumabas noong isang araw na kung saan ay nangunguna si Sara Duterte o frontrunner sa pagka-presidente. Opo, at sumusunod daw si Leni Robredo. Ayan po ha. Ang title ko po ngayon ay Fake Survey of Sara Duterte. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, simula pa nung simula na may YouTube ako o yung Facebook o doon sa nagko-comment ako doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Nilalabanan ko na ito mga survey na ito eh. Opo. Lalo na kung ganyan, wala pang eleksyon o wala pang kandidato, nagpapasurvey na. Ay, mga kwampo yan, mga piki o kinukumbinsi ang mga tao na ito ang mananalo o inaayos ang kaisipan ng tao. Opo, niluluko nila ang mga tao. Ako ay hindi naniniwala dyan sa survey, lalo na kung malayo pa. Kasi nga, kung magpasurvey ka ay dapat sa'yo na lang yan. Di ba? Halimbawa, magpasurvey ka ng produkto kung ginagamit ba yan ng mga tao o ilan ang gumagamit yan o marami bang bumibili niyan bago ka magtayo ng kumpanya o tindahan na yun ang ibibinta mo. Ganun po yan eh. Nagpapasurvey ka, pero itinatago mo yung survey mo. Gagamitin mo yun. O mag-a-adjust ka. O papalitan mo yung produkto mo. Ganun lang po eh. Ngayon, itong survey na ito ay bakit nilalabas nila? Ang totoong survey, kung nagpa-survey man siya, si Sara Duterte, dapat itago niya. Huwag niyang palabasin sa media at gagawa siya ng paraan para maayos. Ganun po yan. Kaya nagpapasurvey ang tao para malaman niya ano ang status. Kaya nagpapasurvey. Pero aywan ko lang kung talagang nag-survey ito o hindi. Ay basta inilagay na lang sa dyaryo siguro o ibinalita na lang sa media o ay iba po ang kanyan, iba ang yung layunin nila. Simplihan na lang po natin ang paliwanag. Kung totoo yan, bakit walang tao sa mga rally ni Sara o mga rally nila? Bakit walang umaatid? Mag-isip po kayo. Noong kailan ba nanalo si Marcos? 22 ba yan? 2022. Sa survey, sila ang lumalabas na panalo. Pero hindi nila mapuno yung venue ng mga meeting nila. Kakaunti na nga ang meeting, hindi pa napupuno o hindi umaabot ng 1,000,000 ang umaatin sa meeting. Samantalang kay Leni, aywan ko kung yung meeting sa Makati, nag-1,000,000 at saka yung meeting doon sa may Pasay. Doon sa
Malapit sa kwan yan eh. Sa Mall of Asia. Oh. Nakita ron, yung mga attendance ay umabot ng 1,000,000. Ayan po. Ay bakit ito ngayong ito kila Sara noon at saka kay Bongbong Marcos, wala eh. Hindi ba? Kaya hindi ako naniniwala dyan sa survey. Pero ang purpose po nila yan, ginagamit nila yung survey to deceive the people and to persuade the people to support them. Kasi doon sa bandwagon effect. Ang tao kasi mahilig kung sino yung panalo o kung sino yung malakas, doon na lang siya. Opo. Kung sino yung akala niyang mananalo, yun na lang ang iboboto niya. Kasi ayaw niyang later on, ayaw niyang kantsawan siya o ayaw niyang malaman na natalo yung manok niya. Kaya nga kung minsan kahit hindi niya ibinuto, sasabihin niya, yan ang ibinuto ko eh. Kasi nga ayaw ng tao na malaman ng kapwa niya tao na natalo yung binuto niya o yung manok niya. Ganun po yan eh. Ay, kung ganyan ang style, dapat labanan po natin yan. Yung mga survey na yan, mga piki yan o palabas lang yan. Una, ito to deceive the people. Niluluko lang nila mga tao. At saka ay to persuade the people to support them. O para tulungan lang nila yung tao. O pero ganon pa man, at ito hindi ko naman binabago ang stance ko dito. Hindi po nanalo yan si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos sa palagay ko ha. Kasi hanggang ngayon hindi nila sinasagot bakit yung nagpadala ng boto sa Metro Manila lang po ha. Sa Metro Manila lang 97 to 98% ng binilang na boto, ang nagpadala ng boto ay iisang machine lang o iisang computer na locally connected o privately connected doon sa yung server ng Comelec. Di niloko lang nila, hindi ba? Samantala, ang alam natin, pinaggastusan natin, bumili tayo ng mga vote counting machine na kung saan ang vote counting machine po ay public IP address. Kasi nga manggagaling sa malayo eh. Hindi makakakonekta ng wire. Kung galing ng Pasay, malayo na yan eh. Galing ng Quezon City, malayo na yan eh. Galing ng Rizal, galing ng Zambales, Bataan, ang lalayo na yan. Hindi makakakonekta sa internet dahil walang wire. Hindi ba? Kaya nga ang kailangan ay public IP address. Kung public ka, padadaanin ka nung internet o internet provider. Ay bakit ang nagpadala ng boto noong 2022 election, ang nagpadala ng boto dyan sa Metro Manila, 97%, iisang machine. Private pa o privately connected or locally connected sa server ng Comelec. Adi dinaya nila yan. Hindi ba? Nabaliwala yung binayaran natin, nabaliwala yung mga binili natin na mga vote counting machine. Ano nangyari doon? Wala. Hindi ba? Ayan po Ngayon ay pero ang maganda dyan, mga kababayan, mga minamahal, kahit na dinaya nila, kahit na sabihin natin na winalanghiya nila, kaya pang ayusin ng Diyos. Kaya pa. Hindi ba? Ano ang ginawa ng Diyos? Ayan, nag-away sila, hindi ba? Pupugutan daw ng ulo.
Ngayon, ito, parati kong sinasabi po sa inyo ha, sa ganyang edad po, sa ganyang edad, hindi na pwede ang pag-ibig dyan eh. Ang pag-ibig po, papatay ka ng tao o pupugot ka ng ulo dahil sa silos, pambata lang yan. Siguro below 30, pwede yan. Mapupusok sila, hindi nila alam ang buhay. Ayan, ano. Pero, yung pupugot ka ng ulo, ang isang sanhi dyan, trinaydor ka. May usapan. At yan ang napapakinggan ko noon. Doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer. Nilalabanan ko yun noon. Pero ang dami nagsasabi na 50-50. Paghahatian pala nila. 3 years kay Bongbong, 3 years kay Sara. Yun po ano. Ngayon, malamang hindi tinupad yan o hindi natupad yan. Kaya, ang reason ko bakit pupugutan niya ng ulo ay yun. May usapan sila. Na malamang ay kung titignan ko ang personality ni Bongbong ay papayag yan eh. O kahit na hindi papayag yan, ay politika po yan eh. Tatango yan. Tatango yan. Kahit anong agreement yan. Basta manalo siya, hindi ba? Ganun po ang politika eh. Hindi ba? O, at wala akong ibang maisip na dahilan. Bakit pati yung mayor ng Davao ngayon, Davao City, hindi ba? Ay ganun na rin eh. Iisa lang ang kailangan nila eh, ang ulo, hindi ba? Ni Bongbong eh. Yun daw ang gusto nila. Ay, bakit niya sinabi yan? Malamang alam din niya na may agreement na Bongbong, bababa ka after 3 years. Ayan po eh. Hindi ba? Pero kuha na natin, palampasin na natin yan muna dahil hindi yan ang topic ko. Ang topic ko, itong fake survey. Ay alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, ililinya ko po yan sa utos ng Diyos na huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Kasama po yan sa 10 utos. Opo. Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Yan po against your brother o kahit ano yan. Basta hindi totoo yan, huwag kang haharap para patunayan mo na ito ang totoo. Ngayon, itong ginagawa nila, hindi totoo po ito eh. Pero, ginagawa nila. Ay, pagbabayaran nila yan. Marami pong paraan ang Diyos para pagbayaran yan. Opo. Maari na tubuan sila ng sakit na hindi magagamot o yung pamilya nila o madisgrasya o malugi sa negosyo o mga sakuna, ganyan. Mga natural calamity. Marami pong paraan ang Diyos para pagbayaran niyang ganyan. Akala nila siguro, hindi nila pagbabayaran yan. Ay nasa 10 utos po yan eh. Huwag ka mag-testify sa hindi totoo. You shall not bear false witness. Hindi ba? Against your brother. Ayan, hindi ba? Nagtitestify sila na si Sara ay number 1. Pero hindi maniniwala ang tao dyan eh. Bakit? Ay wala ngang umaatin sa meeting eh. Meeting lang yan ha? Doon sa Liwasang Bonifacio, wala. Sa Lunita, mayroon. Pero mga Iglesia ni Cristo, ay ang Iglesia ni Cristo naman ay disiplinado naman yan. Alam nila yung hangganan nila. Kung presence lang, okay, ibibigay nila. Pero yung magpakilala sila,
yung nga iba, pagsakay na ng jeep, hindi mo na makilala Kasi nagbabago na sila ng anyo tinatanggal nila yung mga kasuutan nila. Kasi nga ay alam nila ang hangganan nila. Hindi sila pwedeng makipagbalyahan o makipagdebate ganun po yan. Kaya nilang ibigay yung number nila, siguro ay yun daw sa umatin sa Lunita mga almost 700 to 800,000 Ay pero yung sa Liwasang Bonifacio, wala Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko. Kaya piki yan. Piki yan. Huwag po tayong maniwala dyan. Ginagawa lang nila para lukuhin ang mga tao at para inganyuhin ang mga tao na sila ang suportahan. Ayan po pero yan ganyan, epektibo lang po yan sa yung nationwide. Pero kung sa mga local, mahirap po kasi nagkakausap po yung mga tao Halimbawa, sa isang bayan o isang distrito, ay kung minsan namamasyal ka doon sa doon sa kabilang bayan halimbawa, magtatanong ka, sino ba ang ibubuto nila? Ay alam po yan At yan ang nangyari diyan sa may Taytay, hindi sa Rizal. Hindi ba? Yung anak ni Akop nanalo. Pero doon sa survey 20% lang ay ang nangyari, baliktad. Yung front runner sa survey, ang nakuha lang na boto ay wala pang 20%. Ayan po hindi ba? Ang nanalo, yung anak ni Akop. Kaya nga, hindi ukubra yan sa local. Kasi man to man po yan Sa amin nga po yung experience ko dyan, kasi mahilig po ako dyan sa ganyan Minamapa namin yan, yung mga bahay. Sa isang baryo o isang bayan, nakamapa po yan. At ilan ang tao doon, at ilan ang buto niyan. Doon sa manok namin, kinakount na namin yan. Alam na namin ang resulta. Sa local po Kaya mahirap itong survey Ngayon, ang mahirap uobra sa local. Lalo na kung parihas na may kakayahan. Ito, ginagawa lang nila ito kasi hindi mo ma-verify ano yung nangyayari sa Bisaya kung nasa Luzon ka. Ganun. O kung nasa Mindanao ka, hindi mo naman alam ang nangyayari talaga sa Luzon. Ayan po. Kaya ganyan. Ginagamit nila yan. Pero ako po, ay sanay po ako dyan Tinitingnan ko lang yung tao sa meeting. Binibilang ko yung mga tao. Tinitingnan ko yung mga pamilya na umaatin o sino ba itong umaatin. Ay kung walang umaatin, talo na yan. Yan po ang natutunan ko dyan sa ako mismo ang nagsusurvey. Sinusurvey ko lang. Kung mayroong meeting doon sa malayong lugar o doon sa isang baryo, tinitingnan ko yung audience. Alam ko na kung mananalo siya o hindi. At hindi po ako nagkamali dyan. Opo. Kahit na sisilipin ko lang yan ng 30 minutes, titingnan ko. Pupunta ko doon sa isang meeting. Halimbawa, 10:00 ng gabi, pupuntahan ko. Pupunta na naman ako doon sa kabila. Sa kabilang meeting. 10:30 ng gabi, pupuntahan ko doon. Titignan ko na naman. Tinitignan ko lang po yung mga tao. At binibilang ko ilan. Alam ko na kung mananalo o hindi. Ayan po ang totoong survey. Pwede po tayong mag-survey Pwede.
ay ito ay niluluko lang nila kasi nga ay sa dyaryo lang po yan eh. Pero ito po ang isishare ko sa inyo para hindi tayo maloko ng mga ganyan survey o fake survey. Sa 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, sabi po ni John Beloved, o mga minamahal, sabi niya, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world, ang sabi niya. Pero ang kinuha ko po dito ay, mga minamahal, huwag kayong maniwala sa lahat ng espiritu. Ang ibig sabihin, sa lahat ng salita o sinasabi ng mga tao. Ang sabi po ni Jesus Christ, the words that I speak to you are spirit and they have life. Sabi ni Jesus Christ. Sa ibang version, and they are life. The words that I speak to you are spirit and they are life. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga itong mga salita nila na panalo daw si Sarah, espiritu po yan eh. Espiritu. Huwag po tayo agad maniwala dyan sa ganyan. But test the spirit. Tignan natin kung may katotohanan. Test the spirit whether they are of God. Ayan po o may katotohanan. Kung katotohanan yan ay sa Diyos yan. Hindi ba? Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, hindi ba? And the life. Yung truth, kung totoo man yan, ay sa Diyos yan. I am the way, the truth, and the life. Ayan po, Ngayon ay, bakit ba sinasabi ng Panginoon na sa pamamagitan ni John, na huwag tayo agad maniniwala. Pero, test ay o subukan o i-prove natin kung ano yung sinasabi nila. Kasi nga, baka tayo ay ma-deceive. Ganun po yan. Iwasan po tayo o iwasan po natin na ma-deceive tayo. Kasi nga ay marami nga na naglipa na na manluluko. Ayan po o dito mga false prophet, pero pwede kong gamitin ito sa ibang tao na yan nga yung naghahasik ng mga fake survey. Ayan po Ngayon ay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, taste all things, hold fast what is good. Ang sabi po ni ang sumulat po ng Thessalonian ay si Paul, si Apostle Paul. Ang sabi niya ay taste all things, hold fast what is good. Sa ibang version, ganito po yan. Prove all things, sabi niya. Prove all things. Dito, taste all things. And hold on to what is good. Kung ano yung tama o yung maganda, yun ang pangatawanan natin. Yun ang ilaban natin. Hold fast what is good. O hold on what is good. Pero i-prove mo lahat. Ayan po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Hindi po masama kung busisiin mo yan o alamin mo yan o pag-aralan mo yan. Hindi po masama. Kasi nakalagay po sa Biblia taste all things. Kaya kung may ilalagak sa inyo na ito ang panalo, si Sarah ang panalo, si Sarah ang number 1, si Sarah ang frontrunner, ay kalukuhan po yan. Ay ang layo pa ng eleksyon Ang layo pa At yun nga ang sinabi ko sa inyo, kung talagang survey yan, itatago nila yan. Pansarili lang nila. Kahit na ang survey na yan ay yung sinasabi ko sa inyo na produkto, hindi ba? Hindi naman nila nilalabas ang survey nila Nagpa-survey sila anong produkto ang ginagamit. Ano ang produkto na gusto ng tao? Itinatago po yan ng kumpanya na nagpa-survey. Ay bakit ito ay nagpa-survey? Aywan ko kung sinong nagpa-survey dyan. Bakit ibubulat-lat nila sa publiko? Mali Kami,
Binabayaran kami noon, nagsusurbi kami. Pero hindi pinapalabas nung nagpasurbi sa amin. Tinatago din niya. Pero alam na niya sino yung mga tao hindi sa kanya. Yung bahay nga kinukulayan namin yan Kung hati ay hahatiin din namin ang kulay ng bahay. Yun talaga ang totoong survey. Itinatago nung nagpasurvey. Kasi sa gabi, pupuntahan yung tao mismo, sir, baka pwede nating ano bang maitulong namin sa iyo. Ganun yan Kakausapin. Magdadala ng tao na yung kakilala talaga at hindi mapahindian, ayun, makukuha na yun. Ganun po. Pero yung isusurvey lang ganyan para ilalabas sa media, hindi po totoo yan. Hindi totoo yan kasi nga ay ilang mayor na yung nasamahan ko na nagsusurvey kami. At pag sinurvey namin, ay nakamapa na yan. May mapa na kami. Alam na namin. Ngayon ay bahala si mayor kung sinong kakausap dun sa 2 tao o 3 tao dun sa isang bahay na para kunin niya. Ganun lang po yan. Sige po hanggang dito na lang po at dalay ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa ay sa ating pakikinig po ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.